Sa nakaraang kwento ng aking biyahe, ibinahagi ko sa inyo kung anong kalagayan ng daloy ng traffic sa Andaya Highway sa bayan ng Lupis o Camarines Sur. Ating nakita ang hirap ng sitwasyon ng mga motorista dahil sa haba ng traffic na dating 12 to 14 hours na biyahe, nagiging 24 hours dahil sa pagkasira ng kalsada. Kaya nagdulot ito ng mahabang traffic. Sa video ito yung pagpapatuloy ng aking biyahe mula Laguna, magmumotor ako patungo sa province namin sa Sorsogon. Mararanasan abutin ng ulan sa biyahe at mahabang traffic. At dagdag mo pa ang pangit ng kondisyon ng kalsadahan sa Quezon Province. Kaya kung gabiyahe kayo patungo sa rehiyon ng Bicol, dubling pag-iingat lamang po. Tara, sama kayo sa kwento ng aking biyahe. Simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Dito lang sila nadaan sa gilid. Nadaan lang. Kahit ako, sinusundan ko na lang sila. Di bali nang mabagal, basta sigurado dahil nga ang lalalim ng lubak. Okay mga motivation, bali good morning, kamusta kayo? Ngayon ay December 22, bali babiyahe ako ngayon ng Bicol. Mula dito sa Biñan, Laguna, babiyahe ako papunta ng Sorsogon sa bayan namin sa Huban, sa probinsya namin sa Sorsogon. Bali dito na ako nag-start mag-video sa may Biñan, Laguna, sa may around Canlalay, Biñan, Laguna ata to. Dito sa may Uno Fuel. Bali dito ako nag-i-start lagi kasi malapit lang naman ako dito sa Biñan. Sa Pasita kasi ako nagsimula, pero dito na ako mag-i-intro para may pakita sa inyo yung kondisyon ng kalsadahan pauwi ng Bicol. So tutok lang kayo mga motivation sa hanggang makarating ako ng Sorsogon. Bali nag-gas up na ako dito. Yung unleaded pala dito ay 54.50 yung gas. So dito ako magsisimula sa may Uno Fuel. So isisiro ko muna yung kilometer. So meron akong 2 kilometers. So isisiro ko lang mga motivation para may idea tayo kung gaano kalayo yung tatakbuhin natin. Kasi dati almost 500 something, 543 yata yun yung nakaraang Holy Week. Dito rin ako nagsimula. Yun nga lang ang kaibahan nun, pumasok ako sa mga diversion road. Lahat pinasukan ko yung diversion pauwi ng Bicol, sa mga Quezon Province, ganyan. So ang gagawin ko ngayon, try ko lang mag Maharlika Highway para makita natin yung kondisyon sa Maharlika Highway. Okay, let's go mga motivation. Sama kayo sa biyahe ko. Go na. Bali, marami na ako nakikitang na biyahe. So sana hindi tayo ulanin sa biyahe para maganda yung maging takbo kasi mahirap pag naulan eh. Pero ready naman tayo, meron na tayong kapoting dala para kung in case man naabutin tayo ng ulan, hindi tayo mababasa, maigi ng ulan. So nais ko lang pala mga motivation i-shoutout yung gumawa ng jersey ko, yung Endesigned. So napakaganda ng quality na ginawa nila. Bali sila yung nag-layout nito na suot ko ngayong jersey. So nagpa-personalize ako ng jersey. Ito na yung nakikita nyo ngayong suot ko, yung may pangalan ko dito sa likuran, Naka Motivation Vlog. Tapos meron pa itong nakasulat sa likuran, tapos dito sa gilid. So ilalabas ko dito yung layout ng picture para may idea kayo kung anong klase yung sinusuot kong jersey ngayon mga motivation. Soon kung papala rin tayo, makapagpagawa pa tayo ng maraming ganito para kung sakali man na may mga gusto mag-avail ng riding jersey natin, yung mga solid supporter natin, mabigyan na natin. Okay, let's go na tayo. Malapit na tayo sa may Olivares, Biñan. Medyo malamig at malakas ang hangin. So time check tayo ay 2:41 ng umaga. So take off na tayo. Marami ako nakita kanina na biyahe na. So nakatawid na ako sa stoplight sa may kanto ng Olivares. So dito na tayo sa may Perpetual Biñan. Ito, sa unahan na natin yung school dito ng Perpetual. Ayan, nakita natin sa unahan natin yung biyaheng probinsya din sigurado to. May ano sila oh, may mga dalang gamit. Ayan, University of Perpetual Biñan, Laguna. Okay, let's go. Ayan, may shoutout kay Pops na biyaheng probinsya din sigurado yan. Ngayon na kasi ang marami mag-uwian dahil
Linggo na. Ang iba kasi may mga pasok pa na kahapon ng Sabado, kaya ngayon mas marami na mag-uwian ngayon. Yan, stoplight ulit. Okay, nasa Robinson Santa Rosa na tayo mga ka-motivation. Time check tayo, 2:47. Bali nandito tayo sa may Santa Rosa ng Robinson ng Santa Rosa. Ito sa unahan lang yung SM Santa Rosa. Marami tayo nakakasabay na nagmumotor ngayon mga biyaheng probinsya din. Ito na yung SM City Santa Rosa. Ayan. Sana hindi tayo ulanin agad para ma-enjoy naman ang biyahe. Ang hirap pagka umuulan agad. Mostly kasi pagka ganitong panahon, ang laging maulan pagpasok mo ng puntang San Pablo. Yan, ganyan. Andyan yung laging maulan. Tapos yan, papunta na ng Quezon, maulan lagi. Medyo malakas ang hangin ngayon at malamig. Grabe tong banda to. Grabe yung karga daming bagay sa taas Hindi kaya delikado na yun, malaglag yan. Loaded. Baka mamaya hulihin yan ng ano yan, mga LTO sa probinsya. Grabe taas ang karga daming bagahe. Okay, I love Pulo Kabuyaw. Nasa Kabuyaw na pala tayo. Time check tayo, 2:59. Loaded si Manong. Daming bagahe sa taas. Nandito na tayo sa Kabuyaw. Uy, siya. Dito na hindi nagsisignal light. Okay, nandito na tayo sa Calamba, Laguna. Ito na yung SM City Calamba sa unahan. Time check tayo ay 3:05 ng umaga. Calamba, Laguna tayo. Ito yung SM City Calamba. Kung gusto nyo mag-backdoor mga ka-motivation, galing kayo dito, yan, kakaliwa kayo dyan. Meron akong vlog dyan, kung sakali man na ayaw nyo na dumaan dito sa Maharlika, pwede kayo mag-backdoor papunta ng Mahayhay, tapos Liliw, diretso na yung ng Lokban, Quezon. Tapos ang lalabasan mo din ay Pagbilao. Meron pang isang backdoor, pwede kang dumiretso papuntang Pagsanghan. Ang daan mo naman ay Louisiana naman, pero tumbok ka pa rin ng Lokban, Quezon, tapos labas ka pa rin ng Pagbilao, Quezon. Yun ay kung gusto nyo lang naman na mag-iba ng ruta, kung ayaw nyo na dito dumaan sa Maharlika. Bali mababypass mo na yung bayan ng dito, San Pablo, Chaong, Candelaria, Sariaya. Kasi ang labas mo na doon na sa Pagbilao, Quezon. Yeah, basa yung kalsada dito. Kakatapos lang ng ulan, buti naman. Sa part na to, pagka nakarating na kayo dito, mag-ingat lang kayo sa mga ibang portion ng kalsada dahil mayroong mga part ng lubak. Ito na yung sinasabi, naambo na. Uy nako, di pa tayo nakakalayo. Naambo na. Sana wag lumakas. Ito yung pangit yung espaltado yung kalsada, pero may mga portion na pangit. Ay nako, ito na yung sinasabi. Kailangan na natin gumilid. Hanap tayo ng gasolinahan para makapagkapote na. Okay mga motivation, hindi ko alam kung meron pa tong audio. Medyo mahina na siguro or maingay dahil nakalagay na yung camera ko sa waterproof case para kahit paano makapag-video pa rin tayo kahit na maulan. Bali nandito tayo sa may Calamba, Laguna, dito sa may unahan lang na may turbina, yung
terminal ng mga bus na papuntang probinsya. Wala, medyo pangit ang panahon. Yung ulan na to parang alalay na to. Kaya buti na magkapote na tayo para hindi tayo babasa. Ang hirap din kasi pagka nababasa na sa biyahe. Tapos malayo pa yung magiging biyahe. Napakahirap, naranasan mababad sa tubig. Ang hirap. Sana okay pa yung audio natin. Nilalakasan ko na yung boses. Okay, time check tayo ay 3:22 na ng umaga. Medyo naabakan na lang tayo ng ulan dahil medyo umulan dito sa part ng Kalamba. Share ko lang pala mga motivation sa inyo. Kanina kasing umaga, ay kahapon ng umaga, 7 AM nandito na kami kasi hinatid ko yung mag-ina ko dito sa terminal na to, sa terminal ng A-Level dito. So ang hirap sumakay ngayon dahil nga di ba alam naman natin ang problema sa Bicol ngayon. Sa may part ng Ragay at Lupi, Camarines Sur ay sobrang traffic. Bali nagpa-reserve kami ng 8 AM sana na biyahe. Bali nakasakay yung mag-ina ko halos alas 3 na ng hapon dahil nga pahirapan sa bus na yon. Hindi agad nakakabalik yung mga bus na galing probinsya dahil nata-traffic sa part ng Lupi saka sa Ragay sa Andaya Highway. Kaya kung magbabiyahe kayo sa New Year at kung meron kayong reservation mas maaga, dapat kayo pumunta talaga sa terminal. Kasi ang ginagawa nilang option, kung lalo na dito kayo sasakay sa may Turbina or kahit saan man or sa Maynila, agahan nyo kasi ang hirap mag-subakay kayo. Kung hindi pa maayos ang sistema sa Andaya Highway, talagang mag-delay yung biyahe nyo. Kasi yung mag-ina ko nga, tagal nila, hapon na sila nakasakay. Okay mga motivation, bali going to Santo Tomas, Batangas na tayo. Bali pagdating dito kakaliwa na. Kaya diretso na tayo dito, kaliwa. Kaya pag diniretso kasi yan, medyo malayo dyan. Pwede naman dyan, kaso layo na ng dadaan naman dyan. Papuntang Tanawan, Batangas ata yan eh. Yan, dito tayo, Santo Tomas, Batangas na 3:35 ng umaga. Bago natin narating yung Santo Tomas, Batangas, almost 1 hour na ako nagmumotor mula dun sa pinagsimulan ko sa may Binyan, Laguna sa Uno Fuel. Hindi tayo makapagpatakbo ng maayos dahil nga maulan. Yeah. Ito yung mahirap sa part ng pagmumotor, yung pag umulan talagang ay nako, hindi ka makapagpatakbo ng maayos. Syempre hassle din yung patak ng mga ulan, lalo pagka nagpapag na yung helmet mo, halos di mo na makita yung kalsada. Grabe haba ng traffic oh. Halos wala nang galawan. Baka hanggang Alaminos, Laguna na to. May mga ginagawa rin kasing kalsada sa may part ng Alaminos at San Pablo. Baka mamaya isa rin sa magiging dahilan din sa pagbagal ng traffic, yung mga kalsadang sira. Ongoing construction kasing kalsada dito. Na-timing pa na kung kailan na pagpapasko at New Year, saka nagawa yung kalsada dito. Uy, nako. Lusot-lusot na lang tayo sa gilid. Dito medyo maluwag na dito. Nandito lang kasi yung bumabagal yung part na to. Ang lalim kasi nito. Ayan, approaching na tayo ng Alaminos, Laguna. Yeah.
Ito mga motivation oh. Kaya bumabagal ang traffic sa may part ng Santo Tomas papasok ng Alaminos, Laguna dahil naka one way pala. Ayan, ginagawa yung kabilang side. Saka ingat lang kayo kasi may malalalim na puka. Ayan oh, tulad yan oh. Ayan, nakalusot na tayo. Okay, malapit na tayo sa Alaminos, Laguna. Bali papasok ako mga motivation sa bypass road ng Alaminos, San Pablo para hindi na tayo dito matraffic sa may bayan ng Alaminos. Bali tumigil lang pala ako mga motivation saglit dito sa may Petron, dito sa may bandang Alaminos. So papasukin ko na tong bypass road ng Alaminos. Bali nagpalit na ako ng ng case sa GoPro para magkaroon tayo ng magandang audio. So medyo tila naman ang ulan, kaya kinabit ko na ulit yung mic adapter ko. Dito tayo papasok. So pag napansin nyo yung Petron tapos itong flyover na to dito sa may Alaminos, pwede na kayong dumaan dito. So ipakita ko lang sa inyo dahil alam ko magkakaroon ng traffic yan dyan sa may bayan ng Alaminos, kasi ang dami na nag-uuwian. Ito ay option nyo na lang to kung gusto nyo dumaan dito. Okay naman dito. So maiksi lang naman to, kaya piliin ko na lang na dito ako dumaan. Yan, madilim nga lang pero kailangan malakas lang yung ulan mo, ay ang ilaw nyo. Pero okay naman dito. Yan. Bali binabaybay na natin ngayon yung Alaminos San Pablo Bypass Road. Hindi na ako dumaan sa bayan ng Alaminos para makaiwas tayo sa traffic. May maliit lang kasi yung doon, yung kalsada. 2 lane lang. Napakadilim. Pero okay lang, malakas naman yung ilaw natin. Yan. Pagka nailawan na to, may mga abang ng straight light na solar, kaso hindi pa siya nagana. Wala pa siyang ilaw, poste pa lang. Pero pag nailawan na to, napakaganda na nito. Malapit na tayo makalabas sa dulo. Ito na yung kanto. Yan, pag kumanan kayo dyan, papunta yun ng Batangas. Alam ko ay Tanawan, Batangas ata. Pagdating dito sa kanto, kakaliwa kayo. Ito kasi mga motivation yung yan pag dumiretso ka dyan sa kalsada na yan, yan yung kalsada na yan, yan yung kadugtong ng bypass road. Patagos siya ng San Pablo, Laguna, kaso hindi pa natatapos yung kalsada dyan. Kaya pagdating dito sa kanto, kaliwa na kayo. Ang labas natin dito ay Maharlika Highway na. Bali nakaiwas lang tayo sa bayan ng Alaminos, Laguna. Napakabilis lang dahil wala masyadong nadaan. Yan, expressway sa taas. Okay mga motivation, ito na yung Maharlika Highway. Bali yan diba? Medyo mabagal lang usad ngayon ng sasakyan. Saka sa part na yan, dyan sa may bandang unahan, yung mga sirang kalsada dyan, inaayos kasi yan matraffic dyan, sigurado. Kaya kung gusto nyo makaiwas sa bayan ng Alaminos sa traffic, doon na kayo dumaan sa dinaanan ko. Malapit lang naman yon. Nasa 7 kilometers lang ata yun mula doon sa entry point na pinasukan ko hanggang sa makalabas dito sa Maharlika Highway. Meron akong vlog doon, ginawa ko na dati ng vlog yun, kaya nalaman ko yung daan na yun. Yan yung challenge naman sa atin ngayon, yung part ng San Pablo. Dahil may mga ginagawang kalsada doon bago sumapit ng boundary ng Quezon Province, doon sa may Arco. Okay mga motivation, nandito na tayo sa may SM City San Pablo. Time check tayo, 4:20 ng umaga bago natin narating tong SM City San Pablo. Ayan, dito may mga ginagawa ring kalsada dito sa unahan. Sana okay na, kasi nung nakaraang daan ko dito, siguro isang buwan na nakalipas, ang daming ginagawang kalsada dito. Pinire-repair yung mga part ng mga sirana. Ayan, pag nakalagpas na pala kayo ng SM City San Pablo, maging alerto kayo dito dahil mayroong release dito na
hindi talaga napapansin minsan eh, kasi minsan pag galing ka sa mabilis na takbo, kasi diretso to eh, talagang magugulat ka na lang sa riles dito. Kaya ingat lang, mamaya ituro ko sa inyo, kasi minsan ako na biktima ng riles dito. Talagang lipad eh. Medyo naambon na naman, patay tayo dito. Okay lang, nakakapote naman tayo. Yung camera lang yung aayusin ko mamaya kung sakaling lumakas. Ito na mga motivation, no? Yung sinasabi kong riles. Kaya ingat kayo dito, di ba? Pagka di nyo napapansin, no? Ayan, no? Pagka matulin kayo, talagang magugulat na lang kayo dyan. Ayan na, yung patalandaan nyo. Ayan, no? Yung pag nakita nyo yan, malapit na kayo sa riles. Bali, nandito pala mga motivation sa bandang unahan yung ano, ginagawa pang kalsada, oh. May hindi pa pala tapos dito. Kaya yung mga papauwi, lalo pag uwian na nito, sigurado napaka-traffic dito. Ayan, oh, naka one way yung kabilang side. Sigurado yan pagka balikan na ng mga nag-uwi ng probinsya. Ito pa, oh. Ay, dito pala yung ano. Ayan, so malapit na sa ano. Ayan na yung arko ng ano, Quezon Province. Naka one way yung kabilang side. Dito naman may part na 2 lane, saka may 1 lane. Sigurado to, magkukos ng mahabang traffic to. Ito, oh. Kaya naman, hindi naman gano'n siya kalalim. Okay lang tumigil dito kung sakaling nagugutom kayo. Masarap yung Goto Batangas nila dyan, saka yung papaitan. Ayan, dami tumitigil dito. Oh, isa kasi ito sa mga tinitigilan ng mga riders, lalo pagka grupo or first timer na mga nagpag-rides. So maraming beses na tayo nagpa-picture dyan. Diretso na tayo. Okay, time check tayo, 4:36 bago natin narating tong bayan ng Quiaong, Quezon. Okay, let's go. Buti na lang gumanda na yung panahon, hindi na umulan. Sa part lang tayo ng Calamba inabot ng ulan kanina, tapos hanggang Santo Tomas. Ay, may mga malalalim dito na part, oh. Yung mga uka. Ginagawa kasi yung kalsada dito, yan, oh. Kaya ingat kayo dito mga motivation kung sakaling mapapadaan kayo dito. Magdahan-dahan kayo pag lagpas yun ng arko. Bale, ito na mga motivation yung ano, bypass road ng Quiaong. Ito, pag nakita nyo yung Jollibee na to, malapit na kayo. Yan, kakaliwa na. Kakaliwa tayo dito sa bypass road. Base sa previous vlog ko, dito ako nagsimula sa may Maharlika Highway, papasok ay paikot. Kinumpir ko yan. Pag dito kayo dumaan, diretso 3 kilometers, kaso lang nagkakaroon ng pag-traffic dyan dahil may dadaanan kayo dyan, ano, medyo maraming establishment, maraming tindahan, kaya nagkaka-traffic. Pag dito naman, okay din dito, nasa 3 kilometers lang to. Saglit lang makakalabas na agad tayo sa Maharlika Highway. Tapos maraming kainan dito. Ito rin na itigilan ng mga biyahero. Kaso lang, base nga sa experience ko, dito kami tumigil dati ng kuya ko. Medyo mahal ang pagkain, kaya hindi na ako umulit. Hindi na ako natigil dyan. May kamahalan nga lang yung mga pagkain nila, parang kumain sa Jollibee. O mas mahal pa nga sa Jollibee. Ewan ko lang ngayon kung nagmura na, pero dati kasi ganoon eh, ang mahal eh. Okay din dumaan dito, maganda rin ang kalsada dito. Kaya dito na lang kayo dumaan kung sakaling uuwi kayo ng probinsya papuntang Bicol or Visayas, na nakasasakyan man kayo or nakamotor. Piliin nyo na lang dumaan dito. Okay, palabas na tayo dito sa bypass road ng Quiaong, Quezon. Papunta na tayo dito sa may Maharlika Highway na tayo. Ito na. Ito na yung labas ng bypass road. Kaliwa na tayo. Yan. Okay. Approaching na tayo ng bayan naman ng ano, Candelaria, Quezon. Ay, lalalim na ng lubak dito. Ayan, oh. O kaya pag nakapasok na kayo ng Quiaong, ayan, basta dito na. Ayan, may, ay sus, lalim nun. Ayan, oh, lalalim ng lubak. Ingat lang kayo. Mas mainam na sa gilid siguro kasi ayan, oh, mas malinis. Pero yung bandang gitna, may mga malalalim na portion ng lubak.
Kaya kung sakali mapapadaan kayo dito, maging aware at alista na lang kayo dito. Ayan oh. Saka nagkukos din ng napakahabang traffic minsan dito. Bale, ito na pala mga kamotivation yung bypass road ng Candelaria, Quezon no. Ayan, diretso lang ako. Hindi tayo muna magpa-bypass road. Okay naman dumaan doon, nasubukan ko na yan. Kung sakali man magkaroon ng pagsikip ng traffic dito sa may bayan ng Candelaria, pwede kayo pumasok doon sa may bypass road para makaiwas kayo dito sa bayan. Dito lang tayo muna sa Maharlika Highway para masubukan naman natin dito. Okay, time check tayo, 4:53 na ng umaga. Nandito tayo sa bayan ng Candelaria. Eto, mag-ingat din kayo dito kasi may release dito. Nakakatakot ang slide na to dito dahil tagilid kasi to. Ayan o, tagilid kasi yung release dito. Hindi tulad diba sa common na nadaanan nating release na nakapantay lang siya. Unlike dyan talagang pag ano, patalilis. Kaya kung lalo pagbasa ang kalsada, madulas yun. May nakasabay ako dati dun na slide dahil nga dumulas ang motor niya. Naka-island kasi yung position ng release. Dito sa portion na to, lalo pagka umaga na, napaka-traffic dito. Kaya kung ayaw nyo matraffic dito, kung sakali man na maabutan kayo ng traffic dito, pwede kayo mag-bypass road doon sa Candelaria. Yung tinuro ko kanina, ayan o, Municipality of Candelaria. Nandito tayo sa bayan ng Candelaria. Ayan, ganda ng pailaw dito ah. Wow, ang ganda ng pailaw nila oh. Sa kabila, ayun ang simbahan. Ganda ng pailaw dito. Minsan napaka-traffic dito. Okay, approaching na tayo ng Sariaya, Quezon naman ang sunod dito. Okay mga ka-observation, nandito na tayo sa Lucena. Bali, bumuhos na kasi yung ulan ulit dito. Medyo malakas, kaya pinalik ko yung waterproof case ng GoPro ko para hindi masyado mabasa. So, siguro medyo mahina siguro yung audio nito at medyo maingay dahil sa hangin. Okay. Nga pala dito, huwag kayong papasok dito sa may ilalim dahil bawal ang motor dyan at tricycle. May nakalagay naman na signboard. Dati kasi hindi masyado pansinin yan kaya napapadaan din ako dyan. Huwag kayong papasok dyan sa may ilalim dahil yan ang laki ng sign nito. Tricycle, bike, motor ay bawal na pumasok dyan sa baba. Yan. Dati kasi dyan din ako lagi nadaan. So huwag na kayo dumaan dyan, baka ma-checkpoint kayo, mahuli pa kayo. Meron ng malaking signage. Dito na tayo sa taas. Kung tinabala lang naman dito kasi yan ang stop na ito. Pagka na-timingan nyo naka-stop yan, makakabala lang kayo ng konti. Pero sa ngayon nakapatay yung stoplight. Yan. So nung napansin ko yung signboard na yun, nagulat din ako na bawal pala doon. Yan kasi ako lagi nadaan pag nauwi ako ng Bicol So ngayon, ang laki-laki na nakalagay yung signboard. Kaya huwag na kayo dumaan dyan kung nakamotor kayo, nakabike or nakatricycle. Ayan, hindi naman labas nun. Parang nakaiwas ka lang ng konti doon sa stoplight kung sakali man. Okay, approaching na tayo ng Pagbilao, Quezon. Malapit na tayo sa Pagbilao, Quezon. So time check tayo, 5:32. Bali almost 3 hours na ako nagmumotor mula doon sa Binyan, Laguna. Pero hindi pa ako nag-stop over. Pero kaya pa naman kasi hindi naman tayo paspas ng takbo dahil nga maulan. So siguro kung saan tayo abuti ng pagod, doon na lang muna tayo mag-stop over. O kaya bago umakyat ng 6 road, o kaya magbaba na lang. Parang okay, hindi mamaya tingnan natin kasi naulan din naman. Uy, lalim. Saka narinig pa yung audio ko. Ay, nako. Nagkakaroon na ng pag-traffic dito sa may bayan ng Pagbilao. Ayan o.
Wina one way na dito. Dito na pinapadaan sa kabila oh. May pulis na nagbabantay. Maganda rin dumaan dyan mga motivation no? Sa may binabantay ng pulis. Meron akong vlog dyan na dyan ako dumaan pauwi ng Bicol para makaiwas kayo sa bayan ng Pagbilao. So pwede kayo dyan pumasok sa Pagbilao Bypass Road. Grabe yung kalsada dito sa may Pagbilao, parang pinabayaan na. Ayan o, grabe. Ayan, kalalala. Parang pinabayaan na eh. Di na tumino. Lalo pa din sa may bandang unahan. Marami ding mga portion dito yung kalsada na marami ang lubak. Ano, kalalalim. Ingat na lang kayo dito kung sakali na nandito na kayo sa Pagbilao, Quezon. Talagang may kalalagyan pagka mabulaga kayo sa malaking malalalim na lubak. Kopya, may tumirik dito na truck ah. Uy, tumirik. Uy, na-slide. Na-slide si Pops. Yun, may na-slide mga kamotivation na motor. Doon sa dinaanan namin, nalaglag siguro siya. Ayan, tutulak. Yan kasing tumirik na truck, kung sakali madaanan nyo ng jump pa yan, may malalim na portion, nalaglag sila. Diretso na tayo, nakabango naman na, hindi naman malala. Grabe naman kasing kalsada dito. Ano? Nalaglag yung ano, magtangkas pa naman. Nalaglag sa butas. Grabe. Grabe yan oh, mga motivation oh. Nakita nyo yung kalsada dito. Ay grabe. Grabe to oh, lala nito. Ingat kayo pag nasa Pagbilao Quezon na kayo. Sino mo itong nasa unahan kong kotse oh. Dito lang sila nadaan sa gilid. Dahan-dahan lang. Kahit ako, sinusundan ko na lang sila. Di bali nang mabagal, basta sigurado dahil nga ang lalalim ng lubak. Yan yung status ng kalsada dito ngayon sa may Pagbilao Quezon. Kaya kung nasa Pagbilao na kayo, pag nakapasok na kayo ng Pagbilao Quezon, magdahan-dahan na lang kayo or maging alerto kayo sa mga malalalim na lubak. Yun nga kanina, yung kasunod ko, yung nasa likod ko ay nasemplang sa motor na naglag sila dun sa malalim na butas. Grabe. Panay-patay ang ulan dito, kaya nauuka yung kalsada. Itong kotse na nasa unahan ko, lagi na siya nasa gilid, hindi siya na gitna eh. Grabe, haba na ng traffic. Kaya pala nagkakaroon ng traffic dahil dito minsan yung mga nalabas ng galing Bundok Peninsula, tapos dito sa may Old Zigzag Road sa unahan, yung mga nababa din, kaya nagkaka-traffic. Tapos ang pangit pa ng kalsada dito sa unahan. Ayan puro bako-bako din ang kalsada dito. Kaya pala nagkaka-traffic dahil yung mga sasakyan bigayan pagdating dito sa may unahan, yung mga nababa ng Old Zigzag Road. Kaya hindi makadodiretso yung mga sasakyan. Kaya na, simula na ng kalbaryo ulit dito. Ang pangit din ang kalsada dito. Yeah. Oo. Tapos ang pangit pa ng kalsada, kaya bumabagal yung usad. Ay nako. Bali dito na ako dadaan mga motivation sa Old Zigzag Road para
makalas tayo sa biyahe. Kasi pag dito tayo dumaan, nasa 5 kilometers lang to. Pag dito sa baba, nasa 10 kilometers. Saka pangit ng kalsada ngayon dyan. Ayan. Ayan, nagkaka-traffic oh. Wala kasi nagkukuman dito. Kaya kanya-kanya na lang labas, pasok ang mga sasakyan. Mag-i-stop over muna ako dito para makapagpahinga dahil wala kanina nang umalis ako doon sa Binyan, Laguna ng mag 2:30 or mag quarter to 3. Hindi pa ako nag-i-stop over, ito pa lang. Tigil muna ako dito para makapag-unat-unat tayo ng konti. Okay, dito na lang ako titigil. Ay, sa wakas. Ay, makarating din tayo dito. Yeah. Parang nangangamoy yung motor ko ah. Check ko muna mga motivation. Dahil nalaglag ako doon sa butas. Bali nalaglag kasi ako doon kanina sa may kalsada. Ang lalim, kala ko hindi makaangat eh. Okay, stop over muna tayo dito. Ay na ulit ako mga motivation. Nakapagpahinga ng konti at minom na ako ng gatas. Para mainitan, napakalamig kasi. Wala nang tigil ang ulan. Dahil lakas na ng patak. By time check tayo ay 6:55 na ng umaga bago ko ito narating na Old Zigzag Road. Baka mamaya ay traffic na rin dito. Wala na, di na tayo nakapag-ready ng barya. Eh plano ko pa naman sana maglagay sa kanila, magbigay, kaso wala. Basang basa na tayo. Next time na lang. Yung mga barya sana ako naka-ready. Kaso hindi natin na madukot, nasa bag. Lakas na kasi ng ulan. Ay, ako. Naka-stop. Ayun, yung unggoy. Ayun, may unggoy mga motivation. Ayun oh. Ang ganda niya pagbasta no, yung Old Zigzag Road no, kahit maulan. Wala akong mahugot, nasa loob. Basa na, sensya na, send na lang. Wala eh, basang basa eh. Sige po, salamat. Send na lang. Yan, naka-go na tayo. Maganda pag may angkas ka, mapamigay ka talaga. Ito, yung napakadelikadong kurbada na to. Kailangan mo talagang sakupin yung kabilang linya. Ang lakas ng ulan. Okay. Sayang, dami sana tigil dyan no, para magpa-picture. Maulan nga lang. Mabakpak na tayo. Daming barya ni ate ah. Ayun, yung naka-violet. Sabi niya binigay ng barya. Uy. Nakaka-sipon yung ulan. Okay, welcome to Atimona. Nandito na tayo sa may Atimonan proper. Lakas pa rin ang ulan, halos na hindi na natigil. Siguro hanggang Bicol na to. Ay nako. Okay, time check tayo, 7:23 na ng umaga.
Pa 5 hours na ako nagmumotor mula kanina nang umalis ako sa Binyan, Laguna. Ang ganda sana tumigil dito, oh. Binilit, kaso naulan eh. Sana pahinga dito, tambay-tambay. Taas ng alon, no? Wala, hindi tayo makapag-drone. Maulan. Welcome to Plaridel, Quezon. Okay, nasa Plaridel, Quezon na tayo. So, time check tayo ay 7:40 ang umaga. Plaridel, Quezon. Medyo maliwalas dito ah. Medyo may konting liwanag na pinapakita si Haring Araw. Yan, sana magtuloy-tuloy para hindi naman mahirap sa biyahe. Mahirap kasi pag maulan, hindi tayo makapag-tatakbo ng maayos syempre, di ba? Kasi minsan wala kang makita eh, dahil sa lakas ng ulan. Hindi mo makita yung mga lubak. Nandito na tayo sa may malapit na tayo sa Gumaka. Pag nakita natin yung isda dito, ay wow! Yun yung boundary ng Gumaka at Plaridel, Quezon. Ayan na, ayan yung isda na yan na may malaking tinik. Yun na yung boundary ng Plaridel, Quezon at Gumaka. Ayan, welcome Gumaka, Quezon. Okay, nasa Gumaka na tayo. Overtake na tayo. Dito masarap magpahinga. Ayan, dami tumitigil dito para mag-stop over, kumain, ayan, magpahinga. Ayan, dito, okay dito magpahinga. Ayan, maraming mga kainan. So, go lang tayo. Kaya pa naman. Ayan, oh, maraming mga kainan dito. Ayan, dahil pasahero, oh, mga nakakotse. Ang dami tumitigil dito, oh. Daming mga motorista yung natigil dito talaga para kumain. Bali, eto na yung bypass road dito ng Gumaka. Kung private vehicles lang naman kayo, mga 4 wheels or hindi naman kabigatan yung karga nyo, dito na kayo dumaan para ma-absorb nyo na yung traffic dito sa may bayan ng Gumaka. Bali 3 kilometers lang naman madadagdag sa biyahe nyo kung diyan kayo dadaan. Pero kung mga heavy vehicles, di pwede dyan, talagang titirik. Yan, oh. So try ko muna dito sa bayan para may experience natin dito yung kalsadahan naman. Yan, oh. Maraming dumadaan dyan. Dito na lang tayo sa bayan para makita din natin ang sitwasyon dito. Napaka-traffic kasi lagi minsan dito. Gawa ng dito kasi nadaan ang mga truck, mga bus. Sayang kasi yung bypass road doon. Kung pwede lang sana padaanin nyo sa mga malalaking sasakyan, diba? Sana hindi na magkukumpulan yung mga truck at bus dito. Kaya lang masyadong matarik yung pagkakagawa. Uy, lalim nun, oh. Eto, medyo nagkaka-traffic na dito. Lalo pagdating natin dito sa may sentro. Ang pangit ng kalsada dito ngayon sa may Harlika Highway, sa may Gumaka Bayan. Mas maganda doon na lang kayo sa bypass road. Kahit madagdagan ng kilometers yung biyahe nyo, kahit 3 kilometers okay lang. Hindi kayo ma-traffic at hindi nyo mararanasan ng mga lubak dito. Yan, lalalim. Yan, lalaki kasi na nadaan dito. Bibigat ang karga nito.
pag ano ma-traffic, makakausad pa tayo na maayos. Ayan o. Yan, kakaliwa na tayo dito. Pagpakanan pala, meron palang daan dyan pamuntang Bundok Peninsula. Mga-try nga minsan yan. Ito na. Naka K-boy. Kasi malaki kasi sasakupin ito pag lumiko itong truck na to. Ito yung itsura ng Gumakabayan. Pag hindi kayo dadaan ng bypass road, ito yung madadaanan nyo dito. So sa ngayon okay pa, hindi pa masyado matraffic. Ito na yung labas ng Gumaka bypass road mga ka-motivation. Ayan. Bali kung balik kayo ng Manila, ito yung entry point ng Gumaka bypass road. Ayan. Daming dumadaan dyan. Lalo pag ganito ang season, mga uwian ng mga motorista sa kanilang mga probinsya, magbabakasyon. Yan, maraming dumadaan dyan. At kung naka-private vehicles ka nga, mas okay na dyan. Ay, mga kotse or motor, kasi banayad ang takbuhan dyan. Bali, ito na yung papasok ng bypass road ng Lopez. Kung uwi kayo ng Bicol or Visayas, dito na kayo dumaan para hindi na kayo matraffic dyan sa may bayan ng Lopez. Kasi medyo balit ang kalsada dyan. Ang labas natin dito doon sa may bayatak na ginagawa. Maiksi lang to. Nasa 6 kilometers ata to. Nakagano'n, 5 to 6 kilometers. Okay, time check tayo, 9 eksakto, alas 9 na. Bago ko narating tong bypass road ng Lopez, Quezon. Okay. Mas okay na dumaan dito para tuloy-tuloy. So approaching na tayo ng Calawag, Quezon, doon sa gateway to Bicolandia. Yan hindi ka mag-worry sa gabi dahil maraming straight light. Yan, crossing to. Dandahan lang dito. Bali, ito na pala yung dulo. Ayan, buti ngayon hindi masyado matraffic dito sa may viaduct yung ginagawa na to. So kanan na tayo dito. Ayan, pakaliwa, pabalik yan ng bayan. Ay, may mga pulis na nagbabantay oh. Okay, magaan-gaan ang traffic dito. Ayun, sa unahan nagkumpulan lang. Buti ka mo binuksan na to ng kabilang linya. Minsan kasi sinasara to, naka one way. Buti ka mo ngayon ay nakabukas. Dito lang nagkakaroon ng traffic. Bali, matagal pa ito matapos na viaduct na to. Ito kasi yung pinaka solusyon dahil nagbabaha dito. Once kasi na nagbaha dito, hindi na tumadaanan ng mga motorista. Kaya nakaraang bagyong Christine, di ba? Kung nabalitaan nyo dito sa may Lopez, Quezon, ito yun, yung part na to na binabaha. Umaapong dito yung tubig sa kalsada, kaya hindi madaanan ng mga sasakyan. Kaya ito ginawa na viaduct para kung sakali man na magkaroon ng bagyo or pagbaha, yan yung magiging alternate road. Diyan kayo dadaan sa taas. Siyempre kahit walang baha, magagamit pa rin. Dito lang nagkakaroon ng traffic eh. Ayan oh. Ayan, lalim nito oh. Okay, nandito na tayo sa may sentro ng Calawag. Bali, magagasap muna ako dito sa may Shell mga motivation sa unahan. Tapos makapagpahinga muna na konti. Kasi babakbak na naman tayo dyan sa may bago sumapit ng gateway to Bicolandia. Malala din ang mga lubak dyan.
Magre-recharge muna tayo dito sa Michelle. Ay naka. One bar na lang kasi kailangan natin mag full tank. Okay, gas up muna ako dito. Okay, medyo makalimlim na naman. Up. Yeah, full tank po, unleaded. Okay po. Okay, go na ulit. Nakapag charge na ng konti. Tubig lang okay na, saka chocolate. Ayan, nagdadatingan pala yung mga bus, oh. Ay nako. Bali, yung mag-ina ko nandito pa lang sa Lupi kami. Nasa Lupi pa lang yung bus na sinasakyan nila. Bali, kahapon pa yun umalis ng alas 3 ng hapon. Eh ngayon, hindi pa nakakarating sa Sorsogon. Ang laki na ng delay ng biyahe nila. Dapat mga 6 or 7 nandun na sila sa amin eh. Eh ngayon, nandito pa lang sila sa may Lupi. Baka maabutan ko pa sila. Ay grabe, lala nito, oh. Uka na. Ayan, malapit na tayo dun sa arko ng gateway to Bogalandia. Baka maabutan ko pa yung mag-ina ko. Nasa traffic pa din dito sa Andaya Highway. Ang haba kasi ng traffic sa Andaya Highway ngayon. Andun pa rin sila ngayon. Ay nako po. Traffic na dito. May portion dito kasi na ginawa yung kalsada. Ayan. May aso. Ay delikado yung tali na yan, oh. Baka pumulupot sa gulong. Sabihan natin. Ay delikado. Fail tayo. Baka pumulupot sa gulong, oh. Mahila yung aso. Nakalaylay na, oh. Hila lang tayo. Nakalaylay yung tali, oh. Baka pumulupot sa gulong. Yun, sinabihan ko na. Paras pala babae. Delikado kasi yun. Baka mamaya pumulupot sa gulong yung tali, di ba? Oh, masemplang pa sila. Tapos mahila yung aso. Ay, pareha sila babae. Kala ko lalaki yung driver. Ay nako. Okay, malapit na tayo sa gateway to Bogalandia marker. Ito na. Ay, salamat. So time check tayo, 10:12 na ng magtatanghali na. So maraming tao. Dito tayo sa kabila. Ayan. Daming tao. Mag-selfie lang tayo ng konti. Pero wag na, diretso na. Ay nako, wag na tayo mag-selfie. Doon na, diretso na. Kasi naulan na eh. Ay nako, aabutin ko na talaga yung mag-ina ko. Nandito pa sila sa Lupi. Mula dito kasi kaya isang oras yun eh, papuntang Lupi. Hop, yeah. Diretso na tayo. Dito na lang tayo tumigil sa may bandang unahan. I love Tabugon. Bali, nandito na tayo sa may Santa Elena. Yan mga motivation, kung gusto nyo umiwas dito sa traffic sa Maharlika Highway, kayo dumaan. Diretso lang to, papuntang Dait. Hindi ko lang alam kung saan yung portion. Ito, may mga nakapaskil na, oh. Pwede kayong dumaan dito. Pero matatagdagan nga lang ng isang oras yung biyahe nyo kasi medyo may kalayuan. Pero kung dito naman kayo matatraffic, eh, pwede na kayo dyan. Ayan, oh, may mga nakalagay na. Dito na tayo sa mga sa Andaya Highway dadaan.
Yan. Ito na yung simula. Yan. Okay. Time check tayo, 10:17. Nandito na tayo sa may Quirino. Alam ko Quirino Highway sumasakop nito. Ito ay Quirino Highway. Tapos paglagpas natin doon sa may tulay, yun na yung magsisimula yung Andaya Highway. Doon sa may Kiblay Bridge, sa may Del Gallego. Alam ko doon yun eh. Okay, let's go. Andito na yung totoong pagsubok. Yung traffic. Quezon Province, Tagkawayan. Okay, Tagkawayan na tayo. Ito yung nabubukod na bayan dito sa may Quezon. Kasi pag dating mo doon sa may ilagpas mo ng gateway to Bicolandia, Bicol na yon. Camarines na yon, norte na. Tapos pagdating dito sa konti, Quezon pa rin to. Wala, nahati to sa Quezon. Tapos ang susunod dito, Del Gallego na. Del Gallego, so Bicol na rin. Bali, napapagitnaan to. Parang napabukod sa Quezon. Siguro itong part na to, Quezon to. Tapos diretso mo yung papunta doon, Quezon yan. Yung papunta doon na kabundukan, yan na yung Quezon. Doon ako kakain sa may Tabugon. Dahil pag kumain ka kasi doon pa lang sa may Arco, pagdating mo dito parang kang dinuluyan, masuka-suka. Kaya ang ginagawa ko lagi, hindi ako kumakain doon eh. Kasi dati nung kumain ako, grabe, pagdating dito parang kang dinuluyan, maalog-alog kasi yung kalsada dito. Masuka-suka ka dahil nga sobrang talbog ng kalsada. Kaya ang gagawin ko, doon ako kakain sa Tabugon. Okay, nandito na tayo mga motivation sa Andaya Highway. Okay, alam ko Andaya Highway na to kasi ang boundary ng Quirino saka Andaya, yung Tagkawayan saka yung Del Gallego. Grabe, malalang kalsada dito ah. Ayan, ang ganda dito. May drone shot pala ako dito mga motivation nung dumaan ako dito nung nakaraan uwi ko. Ipakita ko sa inyo, ito yung ilang highlights lang diba, ang ganda. Tapos ito, gawaan na to. Dati kasi nung nag-drone ako dito, yan, ginagawa pala yung kainan na yan. Ang ganda ng dito, yung tulay. Okay, let's go na tayo. Andaya Highway na tayo. Yan, wala pa tayong i-encounter na traffic. Baka din sa unahan. Eto, matagal na sira ito lagi. Lagi sira itong part na to. Bakit kaya? Ang ganda pa naman dito ang lilim. Baka sinisira ng ugat ng puno. Lagi sira yan eh. Di ako nakaranas na maganda yung kalsada doon sa tuwing nadaan ako pauwi ng Bicol. Eto na. Ito na yung sinasabi. Ito na yung traffic ko. Hi! Hindi pa siguro. Ay, okay, lusot pa. Yung kalsada lang pala, pangit. Medyo okay na ata. Hindi na ganun kadami yung mga sasakyan na tetenga. Ito kasi yung nag-trending sa yung Star Kasaragay ay nakalagay sa taas. Ginawa nila Stress Kasaragay. Galing ng mga nag-edit talaga
Yan yung nakikita natin sa post na ginawa ng kalokohan. Kaya pala, ayan, naka one way. Okay, go na. Eto, yung isa pa sa nagiging dahilan, yung paggawa ng tulay. Naka one way pala. Okay, nakalusot na tayo dun. Nakalusot na tayo dun sa ginagawang tulay. Eto na mga motivation na sinasabi. Yeah! Ay na traffic. Haba na nito. I'm on the stairs, I'm in your house. You say you'll be right down, and I am struggling to take a deep breath or slow my heart down. I can't seem to process you in that sundress. It's so scary, 'cause you are out of my league, and it's so obvious to everyone else. Kids keep staring because they just can't believe that you are even gonna give me a chance. I'm in the car trying to pick the music. You say that you like it, I'll never tell, but it took me 3 days to make a damn CD that sounded like you to me. There were so many throwaways. It's so scary, 'cause you are out of my league. It's so obvious to everyone else. Kids keep staring because they just can't believe that you are even gonna give me a chance. I'm on the stairs, I'm at our house. You say you'll be right down, and I am struggling to take a deep breath or slow my heart down. Can't seem to process you in that white dress. It's so scary, 'cause you are out of my league. It's so obvious to everyone else. Kids keep staring because they just can't believe that you are even gonna give me a chance. It was so scary, 'cause you were out of my league. It was so obvious to everyone else. Now everybody. Okay, narating ko na mga motivation yung Naga SM na Robinson Naga. So kanan na ako dito. Grabe traffic dito sa sentro ng Naga. Dito na tayo sa may bypass road para makaiwas tayo sa traffic. Ayan Robinson Place, Naga. So time check tayo ay 2:34 ng hapon. Okay, palabas na tayo dito sa may diversion road ng Naga. Yan. Simula na ulit ang traffic dito. Medyo mabagal din minsan ang usad dito na mga sasakyan dahil nagkakaroon din ng traffic dito.
Susunod na natin yung Pili, Camarines Sur. Yeah. Ito na mga kamotivation yung bypass road dito papuntang Pili, Camarines Norte. Ayan, Legazpi, Caramoa, dito yung daan. Kasi pag diniretso mo yan, yung sentro ng Pili, grabe traffic dyan. Napakahaba ng traffic dyan sa bayan. Kaya dito tayo. Okay, time check tayo, 2:52 na ng hapon. Layo-layo pa. Dito pala pag dito kayo dumaan sa bypass road ng Pili, ayan, maraming merienda dito, mga maruya, turon. Ang sarap niyan pag dumadaan kami lagi dito ng kuya ko pag magkasama kami. Natigil kami dito para magmerienda ng mga maruya. So kanan na tayo dito. Legazpi. Tapos pagdating na dito sa kanto, kaliwa, dati kasi nalito ako nung bago pala ako, kumanan ulit ako pabalik ng bayan ng Pili ulit eh. Yan, kakaliwa na dito. Papunta ng Legazpi. Okay. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Okay mga kamotivation, nandito na ako sa may Nabua, Camarines Sur. Ayan o, pamilihang bayan ng Nabua. Okay, time check tayo, 3:17 ng hapon. Ay nako, almost 12 hours na mula sa San Pedro, Laguna. Nasa 12 hours na yung naging biyahe ko. Mga pa to, 4 hours pa siguro bago ako makauwi sa amin sa Sorsogon. Okay, ito yung binaha nung nakaraan eh, yung Bagyong Christine. Ito yung nakita sa mga post sa social media na binaha tong lugar na to. Ayan. Okay mga kamotivation, nandito na ako sa may Kamalig Albay. Kaso hindi nagpakita si Mayon. Ayun, makapalang ulap. Di bali hindi na ako papasok sa Kamalig Bypass Road. May dadaanan akong isa, yung dinaanan ko nung nakaraan na ibabypass natin yung bayan ng Kamalig, tapos ang bayan ng Daraga. Hindi na tayo dadaan doon. So ito yan mga motivation, no? Yung Kamalig Bypass Road. Hindi nga lang nagpakita si Mayon. Dito lang yung sa unahan ng konti. Doon tayo dadaan kasi may mas maganda dumaan doon mula nung natuklasan ko yun. Bali hindi na tayo padadaanin ng bayan ng Kamalig tapos bayan ng Daraga. Yun, diretso na yung Pasorsogon. So, bali natuklasan ko lang yun dahil may nag-comment dati sa vlog ko na meron daw daan dito. So hinanap ko siya nung nakaraang umuwi ako ng Bicol sa amin. So yun, natuklasan ko yun, yung kalsada dito. So ituturo ko sa inyo para in case na gusto nyo mag-iba ng ruta, pwede kayong dumaan dito papuntang Sorsogon or Matnog. Actually dito talaga dumadaan yung mga bus na galing Matnog. Dito sa may kalsada na to. Nakita nyo tong Manels ba to? Manels Hotel. Bali kumanan na kayo dito. Eto, papasok na dito. Yan kasi pag diretso mo yan, diretso yan sa bayan ng Kamalig. Ito yung dadaanan natin.
Diretso na to ng ano, papuntang Sorsogon. Okay. Maganda rin ang kalsadahan dito. Mula nung natuklasan ko to, okay pala. Minsan kasi matraffic din sa bayan ng Daraga, kaya okay na rin dito dumaan. Kaya mga truck, mga bus dito na daan. Ang ganda rin dumaan dito kasi maganda yung kalsada. Kaya lang, kurbadahan din dito. Marami din part ng kurbada. Ayan, marami na daan dito. Ayan, oh. Dito, mga kurbada na naman dito. Ayan, may bus nga sa likod natin. May kasabay tayong bus. Ayan, sa likod. Ayan, mga truck, oh. Ito na daan. Ayan, ito, matinding kurbada rin to, oh, yung part na to. Sigsag. Yan, sigsag na itong kalsada na to. Ito lang naman yung part na sigsag dito. Pagdating dito sa baba, hindi nag-aano. Okay mga motivation, bali palabas na tayo dun sa pinaka-highway. Ayun, yung mga sasakyan na yan. Yan, para dyan papunta yan, Daraga. Pagka doon ka dumaan, diretso pa yan, papuntang Daraga yan. Ito yung magandang bypass road dahil iniwas ka na sa bayan ng Daraga, tapos sa bayan ng Kamalig. Kakaano na tayo dito, papunta na tayo ng Sorsogon. Okay, Sorsogon. Yeah. Maulan daw ngayon sa may Sorsogon eh, sabi ng kapatid ko. Okay, go na tayo. Pakbakan na natin to. Pero lumiliwanag na, baka nakalipas na yung ulan. Nandito na ako sa Sorsogon. Bali malapit na ako sa pinaka-sentro. Ito na yung isang diversion dito. Yan, may ilaw pakaliwa. Pwede yan papuntang Matnog. Diyan nadaan yung mga bus, tapos mga truck. Meron pang isa dito na pwede nyo pasukan kung gusto nyo sa Sorsogon Coastal Road. Ito naman yung isa dito sa kabila. So gagawin ko, dito ako dadaan sa bayan para makita natin yung Balongo Sports Complex, tapos yung City Hall ng Sorsogon. Kasi may pailaw yun eh, silipin natin para makita din natin. Malapit na tayo sa sentro. Eto, malapit na tayo sa City Hall ng Sorsogon. Makikita na natin yung mga pailaw dito. Ayan, oh. Wow, ganda. Ayan mga motivation, oh, yung pailaw dito sa may sentro. Dito naman, tingnan naman natin dito yung ano, Balongo Sports Complex. Dito lang yung sanahan. Ito na mga motivation yung ano, Sorsogon Sports Arena. Dito pala yung pangalan niya ngayon, hindi na yung nakasanayan na Balongo Sports Complex. So may pangalan na siya, tingnan natin, ha. Ayan, oh. Okay, Sorsogon Sports Arena, yun na yung pangalan niya. Ay, ang daming mga ano dito, ha. Ayan, oh.
Parang mga castle. Hindi pinailawan ng Christmas tree eh. Baka balikan natin yan. Pagka maganda yung panahon, mamamasyal tayo dito. Papakita ko sa inyo mga motivation niya. Gagawa ko ng vlog pag maganda yung panahon. Ganda oh. Walang maulan. Okay, bakbak na tayo kasi 6:05 na pala. Okay mga motivation, nandito na ako sa bayan namin sa Hubay. Ito yung mga old house dito na dinadayo din sa bayan namin yan. Pati yung nandun sa kabila, bali naka-preserve na siya. Bali isa rin yan sa dito, parang kakilanlan sa Hubay yung bahay na yon. Yung sinaunang bahay. Ito na yung pinaka-sentro ng bayan namin. Ito yung pinaka-public market. Ito. So kakanan ako dito papunta sa barangay namin. Okay, malapit na. Mga 3 minutes. Yeah. Buti medyo tumila na yung ulan, hindi na ganong kalakasan. Napakadilim dito ngayon ah. Wala na yung mga street light. Ang dilim. Ang dilim dito ah. Wala yung ilaw. Yeah. So malalaman natin mamaya pagka dating sa bahay ko ilang kilometers yung naging biyahe ko. Okay, bali ito na yung barangay namin. Lapit na. Ito yung elementary school sa amin. Kung saan ako nag-aaral lang, maliit pa ako. Tapos ito naman yung barangay dito sa amin. Yan. Okay, pasok na ako dito. Okay. Okay, malapit na. Andito na yung mag-ina ko. Inabot ng 24 hours yung biyahe nila sa bus. Grabe. Oh, nag-iigib si mama. Lagi kasi walang tubig dito sa amin eh. Oo. Ano? Ha? Ba't gabi na? Diyan na yung anak ko. Okay mga motivation, touchdown ako dito sa amin 6:30 ng gabi ako nakarating. Tapos inabot siya ng 523 kilometers. Tapos di ba nagpultang ako sa may Bato Camarines Sur. Bali may natira pang 4 bar. Sa gas consumption i-breakdown ko na lang sa video para malaman nyo kung magkano yung nagastos ko. So paano mga motivation, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama kung nakarating ka dito sa dulo. So sana nakatulong tong video sa iyo para kung sakali man ng paplano kang umuwi ng Bicol. So nagbigyan ka ng idea kung saan ang maraming lubak sa pauwi dito sa Bicol. Okay, yun lang. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod ko pang mga video. Paalam. Bye bye.